How we wish we could have a time machine so that we can go back to the past and change things that we do not like. Di ba ang ganda sana kung meron tayong ganong sasakyan o makina para mabalikan mo ang kahapon at para mabago mo, mapalitan ang mga mali sa iyong buhay. Siguro kung meron ka lang time machine, yung iba po sa inyo ay babalik sa nakalipas at hindi na pipiliin yung kanilang mga asawa. Pipiliin na lang yung iba na nandigaw sa kanila na mas mabait, mas masuyo, mas gwapo at mas mayaman pa. Kung may time machine lang, siguro yung iba din sa inyo hindi na nag-invest dyan sa nakita sa internet o hindi na nagbigay ng pera, pinagkatiwala sa mga tinuring pa naman nilang kaibigan. Kung maibabalik lang ang kahapon, sana may pera ka pa ngayon. Hindi na ubos, hindi na wala, hindi na sayang yung pinagpaguran mo. Kung may time machine lang, siguro yung iba din babalik sa nakalipas nung buhay pa yung kanilang mga minamahal. Hindi sana nila sinayang yung oras na makasama ang kanilang mga minamahal. Hindi sana nila binigyan ng sakit ng loob. Inubos sana nila yung oras kung saan naging masayang-masaya sila. Kung maibabalik lang kahapon, sana nakasama natin muli ang ating mga minamahal na hindi na natin kasama ngayon at naging napakasaya natin. How we wish we can go back to the past and undo the mistakes and the wrongs. But this is the reality. We cannot go back to the past. We can only go back to the past through our memories. But physically, it is impossible. And even if we go back, we can do nothing. You go back, you reminisce, you remember, you rehearse, you're just wasting your time. And you're just adding more pain and suffering to your life. Kaya nga yung mga iba na nabubuhay sa nakalipas, nabubuhay na may galit at pagsisisi. A lot of us do that. We go back to the past. And what do we experience? Resentment and regrets. Amen? But instead of going back to the past, living with your resentment and regrets, there is a better way to live. And what is that? To live in the present, looking forward to the future with gratitude and hope. Kung hindi ka man makabalik, hindi mo maiayos yung iyong nakalipas, stay in the present, manatili ka sa kasalukuyan. And try to live this life better today than yesterday. I want you to remember this, my dear friends, that if you did not make the right decision, you can still make your decisions right. Kung hindi ka man nakapili ng mabuti sa nakalipas, gawin mo mabuti ang iyong mga pinili. Yan po yung ating narinig sa unang pagbasa. Dati, binigyan ng batas ang mga Hudyo sa mga pwede nilang kainin at sa mga dapat nilang iwasan na kainin. Ang tinatawag nila dito ay mga malilinis at hindi malilinis na pagkain. Pero narinig nyo naman po kung paano nagpakita ng isang vision ang Panginoon kay San Pedro. Sinabi ng Diyos sa kanya na wala siyang ginawang marumi. And God permitted that every animal can be consumed. It is good to eat. See, God makes right the law. Itinama yung batas. At ganyan din naman yung ating narinig sa Ebanghelyo. Sinasabi ng ating Panginoon na siya po ay ang pintuan. Ang mga hindi pumapasok sa pintuan ay mga magnanakaw. Pero pag pinili mo ang Diyos, ikaw ay magkakaroon ng buhay, buhay na umaapaw, buhay hanggang sa magpasawalang hanggan. Pero, meron pa rin mga iba hindi pinipili na pasukin ang pintuang ito. Pinipili nila yung mga iba, mga tinatawag niyang mga magnanakaw na kung saan ang kanilang layunin ay manira at kumuha lang. But again, the Lord is still giving us the option. It is not too late to choose the right door. Hindi pa naman po huli ang lahat. Para piliin natin ang ating Panginoon. Kung man nagkamali tayo sa pagpili sa buhay, pwede mo pa naman gawing mabuti at itama ito sa susunod.
I think that is a good question that we can ask ourselves. What decisions can I make right now? Ano yung mga pwede kong itama sa aking mga pinili sa aking buhay? Kung man kamali ka sa iyong misis, sa iyong asawa, kung man napagtaksilan mo siya o nasaktan mo siya, wala ka na magagawa doon sa nakalipas. Pero ang magagawa mo ngayon, pwede kang magpakumbaba, pwede kang humingi ng tawad sa kanya. Pwede kang bumawi. Pa naman huli ang lahat. Nagkasakit ka, pwede ka pa naman pumili na kumain ng tama, ng mabuti, na magdisiplina sa iyong buhay. Nakabaon ka man sa utang ngayon, di pa naman tapos ang lahat. Habang humihinga ka pa, pwede ka pang magtrabaho. Maging matalino ka, matuto ka doon sa mga pagkakamali mo. Bakit ka ba nagkautang-utang? Mag-umpisa ka muli. If you didn't make the right choice, there is still time to make your choice right. Do not say, my dear friends, that you do not have a choice. Not to choose is already a choice. Pinipili mo pag hindi ka pumipili sa buhay mo. We always have a choice in life. And the choice in life is very simple. Tayo lang naman yung nagpapakomplikado sa buhay natin eh. The choice is always about the good and the bad. You can choose today to love or be angry. You can choose unity or division. You can choose to hope or be frustrated. You can choose to give or be selfish. You can choose to give up, surrender, or to continue fighting. You can choose to believe or to doubt. We can choose to follow the Good Shepherd or to leave God and follow robbers or thieves in this life. Remember, my dear friends, that everything in your life is a reflection of the choices you made. Yung nararanasan mo ngayon, bunga yan. Lahat ng iyong pinili sa iyong buhay. Huwag mong sisisihin yung ibang tao sa iyong kalagayan. Kaya nandyan ka kasi meron kang pinili. Pero huwag kang maging biktima ng iyong mga pinili sa iyong buhay. Kung gusto mong mag-iba ang kalagayan ng buhay mo, dapat ibahin mo ang mga pinipili mo. So huwag mo lang suriin yung iyong kalagayan. Suriin mo, balikan mo, tignan mo, ano ba yung mga pinili ko? At paano ba ako makakapili ng mas mabuti sa susunod? May palagi pong nagme-message sa akin ngayon. Naiintindihan ko naman na walang makausap, nag-open up. And I'm very patient reading all of her text message. Sobrang haba po. Hindi na nga ako makapag-reply kasi magre-reply ako, pero na naman, lalabas. So, in my quiet moments, I am praying for this person. But as I scan through, I read through, dito po sa mga Armalite na text niya, nakikita ko palagi, merong sinisisi. Sinisisi mga kamag-anak, sinisisi yung ina, sinisisi yung asawa. Bakit sila naghihirap? Wala daw silang pera, walang pambili ng pagkain, etc., etc. And at the end of all of this text message, nandun pa rin naman yung Diyos eh. Sinasabi, Father, pinapaubaya ko na lang sa Diyos. Naniniwala ko sa Panginoon. But you know what? There is something missing. This person keeps on praying and praying. Pero ano po sa tingin niyo yung kulang? Wala siyang ginagawa. There is no action. At ano po ang sabi ni Santiago? Doon po sa sulat niya. Faith without actions is dead. Di po ba? So, pwede tayong magdasal ng magdasal, tiwala, paubaya natin sa Diyos. Pero kung wala naman tayong ginagawa, wala talagang mangyayari sa iyong buhay. Tingnan niyo ang Panginoon. He is teaching people. God showed Peter a vision. But after that, the apostles, the disciples, acted. May ginawa sila. Kumilos sila. May pinili silang gawin. Hindi mo naman may tatapon yung mga magulang mo eh. Naiinis ka na dyan, makukulit na. Hindi mo naman mapapaampon yung mga anak mo. May tataboy mo ba yung mga anak mo? Sumasakit ng ulo mo sa kanila. Ganun ba kadali mag-quit ng trabaho? My dear friends, if we cannot make another decision, then stay with your decision and then pray,
for enlightenment? How can you make your situation now for good, right? We ask the Holy Spirit to enlighten us to make our decisions right. Isang payo lang po, tandaan nyo ito. May kasabihan, you cannot trip from a rock that is behind you. Naintindihan niyo po ba? Hindi ka pwedeng madapa sa bato na nasa likod mo. Ano ang tawag mo sa isang tao pag natisod o nadapa dun sa bato na nasa likod niya? Sira ulo. Di po ba? Baka may tama. Inilampasan na, bakit mo babalikan at magpapatisod ka ulit? Naintindihan niyo po ba? Kung nalampasan mo na, kung nasa likod mo na, hayaan mo na. Bakit mo pa babalikan? Tapos na eh. Di po ba? Hindi kasalanan ng bato. Kasalanan mo. Kasalanan ng isip mo. Kailangan ng tulong ang isip mo. At sino makakatulong sa'yo? Ang Diyos. Ang Banal na Espiritu. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Dahil tinuturuan tayo palagi ng salita ng Diyos. Paano iwanan ang nakalipas? Basahin niyo po sa libro ni Propeta Isias. Very beautiful line reminding us, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing something new. Napakaganda po, no? Galing sa Diyos yan. Huwag kang mananatili sa nakalipas. Tapos na yan. Kalimutan mo ang nakalipas. Bakit? Dahil may ginagawang bago Diyos. At sabi din po, turo ni Jesus sa ating ebanghelyo, oo, may mga bagay sa ating buhay na magbibigay sa atin ng sakit, hapdi at bigat. Gumamit po siya ng isang larawan, kamukha ng isang buntis. Pag ang buntis, malapit ng mga anak, di ba napakasakit, sabi niya. Pero pag lumabas na ang kanyang anak, na isilang na ang bata, hindi na niya matatandaan yung sakit na kanyang naramdaman dahil ang mahalaga sa kanya, yung bata. Anong ibig sabihin? Bigyan natin ng pansin yung nasa kasalukuyan na tunay namang may binibigay na mabuti at maganda ang Diyos. Have you thanked God for today? Have you been grateful for your present? Di ba pag nasugat ka, huwag mong kakamutin dahil pag kinamot mo, kati ka ng kati, anong mangyayari doon sa nasugat? Doon sa peklat, masusugat ulit. Sasariwa yan, dudugo yan. Ganyan ang ginagawa ng napakarami sa atin. Hayaan mo lang at magpatuloy ka, manatili ka dito sa kasalukuyan at magpasalamat ka sa Diyos dahil may binibigay na grasya at pagpapala ang Diyos sa iyo. Tingnan niyo po ang sasakyan. Di ba? Every other 3 months o pag tumakbo na yan ng ilang milya, kailangan mong palitan yung langis. Pag hindi mo pinalitan yung langis, ano mangyayari sa sasakyan nyo? Masisira. Ganyan din po dapat sa tao. Pag hindi mo hinahayaan yung mga alaala na nakalipas na mawala, ano mangyayari sa'yo? Kamukha na sasakyan, masisira din ang buhay mo. Masisira ang bait mo. Amen? Yun yung sikreto para makalimutan mo yung masakit na nakalipas. Lagyan mo ng bagong alaala. Yan dami sa atin, pag-depress, ayaw na, sumusuko na, nagkukulong na. Pero habang may buhay ka, napakaraming mabuti, masaya at magandang karanasan na pwede mong tanggapin, na pwede mong maramdaman. Di po ba? Kamukha ng change oil. Labas mo yan, pagpasok ka ng bagong alaala sa iyo, sasaya ka, mapapalitan ng tuwa yung iyong lungkot. Nang minsan, nagsama-sama po yung mga kaopisina ng nanay ko. Nagparty sila. Tinawag ako ng aking nanay, pinagmamalaki ako. Siyempre, sikat sa YouTube, sikat sa Facebook. So habang kumakain kami, itong isang kaopisina ng nanay ko, sabi niya, "Ba, Father, parang nung nagtatrabaho kami, ang liit-liit mo pa lang noon. Ngayon, ba, ang gwapo-gwapo mo na.
Oh, sabi po, no? Tapos bigla, sabi po nung kaopisina ng nanay ko, naalala mo pa nun, Father, nung maliit ka, palagi tumatawag yung school mo sa opisina namin. Pag tumawag na yung school mo sa opisina namin, nanginginig na yung nanay mo. Bakit? Kasi alam, meron kang ginawa, nakabalastugan. Naalala mo ba yon? Hindi ko na po maalaala, sabi ko. Hindi mo maalaala nung minsan tumawag yung school nyo, tinatanong ng nanay mo, anong ginawa niya? Ayun po, nanapak, nanuntok po ng kaklase. Hindi mo maalaala yun? Hindi ko po maalaala. Kasi bata pa ako eh. But to tell you honestly, why would I remember that? Di po ba? Bakit kailangan mong alalahanin yung kasalanan, yung nakalipas, yung mga pangit na ginawa mo? Kung hindi naman talaga makakatulong sa iyong pagkatao. Hindi po ba? And I started to pray, sabi ko, thank you Lord. Salamat po Panginoon, nakalimutan ko na yon. Salamat po Panginoon, hindi ko na maalaala. Kasi masama eh. Kasi pangit. Kasi hindi naman makakatulong sa akin. Kasi hindi naman makakabuti sa aking pagkatao. Grasya ang pagkalimot. Kaya nga kung hindi mo makalimutan yung mga masasama mong karanasan o yung iyong mga kasalanan o kasalanan ng ibang tao, anong kailangan mong gawin? Magdasal ka, magpatulong ka sa Diyos, lalong-lalo na sa Banal na Espiritu. Kung nahihirapan ka, ang Diyos ang makakatulong sa iyo. Para naman lumaya ka, para naman maging payapa ka, para naman maging masaya ka.